Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Aba mga kabunyog, mga kababayan, matindi talaga itong si Sara Duterte. Ha? 16 na abogado po ang ipinasa ng kanyang kampo dito sa Senado upang itong si Sara Duterte ay ipagtanggol sa impeachment trial. O, di ba? Pagkahaba-haba man ng prosesyon ay sa impeachment trial din ang tuloy na. Matindi itong si Sara Duterte, no? Mukhang kabado po, no? Mga kabunyog, mga kababayan, dahil kung ikaw ba naman ay hindi kabado at talagang mahina ang kaso laban sa iyo, bakit naman kukuha ka ng 16 na abogadingding? Ha? 16 po ito ng mga private lawyer, ano? Ha? Magkano kaya ang ibabayad ni Sara Duterte dito sa kanyang 16 na abogado? Ano? Ha? Kumbagay, yayamaning ka talaga, Inday, ha? Ang dami mong datong, ha? Para pampasweldo, pambayad dito sa iyong mga defense lawyer. Ito pong mga defense lawyers na ito ay mula sa Fortune Narbasa Salazar Law Office, no? Matatandaan natin, nung si Erap po ay sumalang sa impeachment trial, si dating Pangulong Erap Estrada, turing sila Siegfried Fortune, yung Fortune Brothers, yung isa sa mga abogado ni Erap. Kasama po dyan si dating Chief Justice Andres Narbasa. Mukhang ano to mukhang talagang kahit sa abogado, history repeats itself. Nauulit ang kasaysayan na big time po ang mga abogado ni Sara Duterte. Bakit kaya Sara, no? Inday Sara Duterte, mukhang talagang kinakabugang yung dibdib, kaya 16 ang iyong abogado. Sabi nga ng isa kong kaibigan, alam mo pare koy, paring Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Kung napakahina naman ang kaso kay Sara Duterte, hindi niya kailangan ng 16 na abogado. Kung napakahina ng kaso, kahit isa lang o 2 abogado, sakto na po yan. Sapat na yan. Tabla-tabla na yan. Kumbagay, may pananalo ang kaso, basta ang mahalaga ay nasa panig ka ng katotohanan. Pero kung talagang 16 yung kinuha mong abogado, abay may ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin po niyan, mga kabunyog, mga kababayan? Mukhang napakabigat ng kaso talaga ni Sara Duterte. Napakabigat. Kumbagay, kaya 16 yan. 16 na utak ang magtutulong-tulong para siya ay isalba, isalba ang kanyang political career. Hindi lamang po yung political career ni Sara Duterte, kundi yung kanyang mismong buhay. Kasi pagkatapos po ng impeachment, siyempre kung siya'y mahatulan ng conviction ng mga senator judges, kung hatulang guilty o convicted si Sara Duterte, unang-una siya ay tatanggalin bilang vice president at hindi na siya makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. At pangalawa po dyan, siyempre, ang napakalaking posibilidad na siya naman ay ihahabla sa isang regular na korte, kagaya po ng Sandigan Bayan. Iba pa po yun, ibang kaso yon. So, yung mga nakalap pong ebidensya at mga public record sa impeachment trial
ay pwedeng gamitin namang ebidensya sa paghahabla kay Sara Duterte sa isang regular na korte kagaya ng Sandigan Bayan. At kapag hinawakan na po ng Sandigan Bayan ang kanyang kaso, ay siyempre lilitisin din siya dyan. At kung siya'y mapatunayang guilty, ay meron na po siyang parusang pagkakakulong. Kulungan na po ang bagsak ni Sara Duterte. So, ganun po yon. So, ang impeachment trial, ang parusa niyan ay hindi naman kulong, kung hindi pagkakatanggal sa pwesto at perpetual disqualification to hold public office. Pagkatapos po niya, kung siya'y makonvict, 100% siya'y kakasuhan naman sa regular na korte o sa Sandigan Bayan. Yun po ang hatol niyan kung convicted ay kulong. So, ganun po kabigat. Ganun po kabigat, mga kabunyog, mga kababayan, itong kaso ni Sara Duterte. At para kumuha ka ng 16 na senador, ay talagang alam na alam po ng kampo ni Inday Confidential Fund na talagang napakabigat ng kanyang kakaharapin. At mukhang itong House Prosecutors ay handang-handa na po sa mga ebidensyang ilalatag nila sa impeachment trial. Kumbaga, todo na to, ika nga, no? Tignan po natin, todo na yan. Ano bang magiging galing, Ano bang magiging galing ng 16 na abogado na yan laban naman sa mga panel ng House Prosecutor, In the end po, sa bandang huli, mga kabunyog, mga kababayan, ang pinakamahalaga po dito sa paglilitis na ito ay kung ano ang sinasabi ng ebidensya at dinidikta ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kung ano po yung totoo, ilatag po natin yan, ilatag lahat ng ebidensya, kahit 16 yung abogado ni Sara Duterte o gawing 1,000 yan, kung ilan yan, ang mahalaga pa rin sa bandang huli ay ebidensya at katotohanan. At mula dyan, magpapasya po ang mga hukom ng mga senador at yan po ay titignan, susuriin ng mamamayang Pilipino, ng taong bayan. Yun ang pinakamahalaga. So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.